Praise the Lord. Hallelujah. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras tumahal na Pinoon sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-alinlangan lumaya sa aming kaligitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And we cherish the blessed preachings and teachings of our beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, to my beloved co-preachers, co-workers, sa inyo lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved webcast viewers, sa lahat ng mga baguhan, mga bisita, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal, ang Matthew, Kapitulo 5, versikulo 9. Sa Tagalog at Ilocano version. Dito po sa aklat ng Mateos, Kabanatang 5, talata po'y 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Amen. Ilocano version. Dito po sa Mateo 5, talatay 9. Nanggasat dagiti mamagkakapya tamanagan danto anak ti Diyos. Amen. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So, ang mga mapagpayapa, tama ba yan sa Tagalog? Ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen. So, yung peacemaker, ano bang opposite ng peacemaker? Troublemaker. Kasi pag walang peace, siyempre trouble. Pag may trouble, walang peace. So, pag sinabing peacemaker, ikaw yung gumagawa ng paraan na maiwasan ang gulo. Amen. Pero ngayon, minamahal sa mundo, ang kinikilala nilang peacemaker o peacemakers, yung mga girero, no? Pag halimbawa, mayroon pong mga tao na tinuturing na mga terorista, no? O rebelde. So, yung mga nagpapakilala, mga peacemaker, ang nasa isip kagad nila doon, bombahin, puksain, patayin. Diba? So, yun naman talaga yung kanilang training bilang mga law enforcer.
So, ang mga tao naman, tuwang-tuwa. Oh, may kapayapaan na tayo. Payapa na tayo dahil naubos na yung mga pasaway. Sabihin natin, pasaway. Kailang, instead na maubos, lalong dumadami. Dahil mayroon pong mga kamag-anak yun. Hindi nila naunawaan yung nangyari. So, yung isang namatay, napalitan ng 5. Yung 10 namatay, napalitan ng 50. Lalong dumami. Katulad yung nangyari ngayon sa Middle East. Siguro ang nasa isip nila, pag mamatay na yung leader, tapos na. Bagong gobyerno na. Hindi. 3 na yata namatay o more than 3 yung mga haligi talaga. Yung mga leader ng Iran. Pero tuloy-tuloy pa rin. Mayroong bumabangon at lumalaban. So, yung mga kinikilalang mga peacemakers, pinupuri ng mundo, yun nga ba ang totoong peacemakers? So, yan po yung alamay natin. Kasi, mag-start po yan yung pagiging peacemaker, hindi lang kabuuang mundo, kundi mag-start sa isang tao. Ikaw, are you a peacemaker? Kung peacemaker ka, so you belong to the children of God. Hindi naman pwedeng sabihin mo, children of God ka, but you are not a peacemaker. Kasi sabi nga ng Bible, blessed are the peacemakers, for these shall be called the children of God. So how to be a peacemaker? No? What are the best ways to be a peacemaker? Ano bang gagawin natin para mabilong tayo sa peacemaker? Kung minsan may mga problema, gusto nating lutasin, tumulong, instead na magkaunawaan, lalo lumala. Nagdagdag ka patuloy ng problema. So, unang-una, listen actively. No? Hear both sides. Pakinggan mo yung both sides. Hindi yung hindi ka pwedeng maging peacemaker na isang side lang yung pinakinggan mo. Tapos, yun yung kinampihan mo. Hindi mo pinakinggan yung kabila. So, magkagulo talaga pag ganon. Hindi ka totoong peacemaker. Kasi ang totoong peacemaker, sabi dito, listen actively. Makinig ka. Amen. Hindi yung kung ano yung sumbong sa'yo, paniwalaan mo na yon, parang Bible truth na yon, dahil kaibigan mo yung nagsumbong sa'yo, at yung sinumbong kalaban mo, galit ka doon, kahit nagsinungaling na yung kaibigan mo, sumakay ka naman ngayon, so magkagulo talaga, may namahal, no? Listen both sides. Sabi ng James 1:19. Santiago 1:19. No? Pag gusto nating magiging peacemaker at kailangan talagang maging peacemaker ang bawat isa dahil yung po yung tatak ng mga anak ng Diyos. Amen. Wala pong kampi-kampi ang mga anak ng Diyos, may namahal. No? O, hindi po pwede yung grupo-grupo, nag-aaway yung both sides, puro mga anak ng Diyos, nag-aaway-aaway, grupo-grupo. Hindi po yun ang totoong ugali ng mapagpayapang lingkod ng Diyos sa ating pong basahin. Dito po sa sulat ni Santiago, 1 talata po 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, kung magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Amen. Ilocano version.
Dito po sa Santiago 1, ang talata 19 sa Ilocano version. Amuyo daytoy ay etek akakabsat ko. Ngem tunggal tao nasiglat ko maadungeg na banayat di panagsao narigat nga agunget. Amen. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear. Swift to hear. Kung minsan ang gulo ay nagdulot o ang ugat ng gulo ay miscommunication. No? Hindi napakinggan ng mabuti. Pag sinabing swift to hear, kung ano yung napakinggan mo, naunawaan mo yon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. At kailangan yung source ng information na natanggap mo, hindi pasa-pasa. Kung maaari, ikaw talaga nakapakinig. Or yung nagsumbong sa'yo, siyang nakapakinig. Naalala ko doon, sign ako sa Mindanao. Uso kasi doon yung report. Tapos, pag ma-report, siyempre, suspende. Karamihan doon, yung adult choir. Kung mga kwesan, kunting inggitan kung sino magsulo, inggitan kung ano yung kanyang mga assignment, ganyan. Tapos, sumbong. Sabi ko, sa pulpito, ako, tumatanggap ako ng sumbong, pero kung malaman kong yung sumbong nyo, pasa-pasa, yung nagsumbong, yun ang papastingin ko. Nung in-announce ko sa pulpito yon, wala na nagsumbong sa akin. Kasi every time na tanungin ko yung nagsumbong, kanino mo narinig yan? Sinabi po ni Brother Brad. Patawag yung brother. Kanino mo narinig? May nagsabi po sa akin, Brad. Sino? Patawag. Kanino mo narinig? May nagsabi, Brad. Hindi natin alam kung sino talaga ang pinaka-source. 10 na yung pinatawag ko, hindi ko pa nakuha kung sino talaga yung pinaka-source, puro pasa-pasa. So, mag-create talaga ng gulo yon kasi puro pasa-pasa. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, kung halimbawa mayroon kayong nakita, direct kayo pupunta. Hindi yung ikwento mo pa sa isa. Itong isa naman, kininto sa isa. Kung minsan man pasa-pasa, doon nagkakamali. Yung password ba, happy birthday. Tapos pasa niya sa likod, Merry Christmas. Tapos sa pinakadulo, Happy New Year. Tapos pag dating, ano yung pinapasa na word? Happy New Year, Brad. Happy birthday sinabi ko, pinasa, Merry Christmas. Tapos pagpasa doon sa likod, Happy New Year. So, wala na, no? Dahil sa pasa-pasa, wala na, magkagulo, hindi tama. Amen. So, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Anong slow to wrath? Hindi madaling magalit. Mayroon kasi yung iba pag magsumbong, galitin ka eh. Galitin ka talaga pag magsumbong sila. Kailangan magalit ka sa sumbong nila. Pag ikaw naman nagalit ka, so, unfair na yun kasi hindi mo pa nalaman kung totoo o hindi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Mahirap pala pa ang pagiging peacemaker. Pero dapat, kailangan ganon. Dahil tayo ay nagpakilalang we are the true children of God. Hindi children of Satan. Kasi si Satan ang father of lies. He's a murderer, ama ng mga sinungaling, at siya ang promotor ng kaguluhan. Yung nangyari ngayon sa Middle East, ano ba yan? Gawa ni Satanas o gawa ng Diyos? Gawa ni Satanas ba yan o gawa ng Diyos? Okay, Satanas. Pinahintulutan ng Diyos dahil ang mga tao, grabe yung pride. So,
Kumbaga, hindi na sila tumatawag sa Diyos. Wala nang problema, wala na kaming kalaban. Walang makatalo sa amin. Marami kaming missiles sa ilalim ng kabundukan. Nakatago. Safety yan. Mga nuclear yan. Aabot yan kahit sa Pilipinas. Ganun ba? Ngayon, nung nagkagulo na, takot naman yung mga Pilipino, baka targetin tayo. Yun, na-expose. Hanggang 2,500 meters lang palang maabot. 7,000 tayo kilometers. 2,500 kilometers lang maabot. Ang Pilipinas to Iran is 7,000 kilometers. So, hindi maabot. Sabi naman nila, hindi ang Iran titera, ang China. Talagang yung mga troublemakers, gagawa talaga sila ng panggulo. Pero ang mga anak ng Diyos, anong sagot? Buhay ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan hindi tayo maligaw ng landas, minamahal. Wala pa tayong kinakampihan sa gera. Wala pong mangyayari ang gera, minamahal. Both sides, may namatay. Naapektuhan tayo. Ngayon, binumba na yung mga depo. Sila yung nagsusupply ng millions of barrels ng mga krudo. Wala na, sunog na. Hindi na pera, naging usok. Million sana kikitain nila, $1 million para ibenta sa atin, binta sa ibang bansa. Wala, sino namang bibili, usok na, naging usok na siya. Nakadagdag pa ng pollution sa ating atmosphere. Hindi pa natin alam kung anong epekto niyan. Baka lalong iinit ang temperatura ng mundo. Pangalawa, speak with kindness. Use gentle words. Bilang mga anak ng Diyos, use gentle words. According to Proverbs chapter 15, verse 1. Speak with kindness. Di ba? Yung mga matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon at nakaranas na sila po ay lumapit sa ating beloved parents in the Lord, paglalapit ka pa lang, ramdam mo na yung pag-ibig. Hindi pa sila nagsalita. Amen. Tapos pag nandiyan ka na sa harapan, ano ang kailang ipaglingkod namin sa inyo mga anak? Di ba? Naalala ba niyo yun? Yung mga datihan, yung mga nasave sa Maynila, nakadalo, o nung nagkrusada dito, nakasalamuhan natin ang ating beloved parents in the Lord. Di ba? Makalapit ka pa lang, hindi ka pa kinakausap. Magaan na yung pakiramdam mo dahil ramdam mo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakaupo ka dyan kasi sa dami ng magkakaunsilin nila, mayroong nagbibigay sa iyo ng tinapay, nagbibigay ng kape, nagbibigay ng makain, hamburger, isa pa, order pa sa mga fast food. Kain ka muna, anak. Kain ka muna dahil mayroong pang maraming yung mga, pakainin muna yung mga nag-aantay kasi nagutom na yan. Overnight yun. Pagod na pagod sila, minamahal. Matapos yung overnight, kuminsan alas 6 na lang umaga, tapos ang kakaunsilin, matapos hanggang alas 10 na lang umaga, tuloy-tuloy pa rin. Sa libo-libo na, sa daan-daan na lumalapit. Yung iba ang kailangan pera, pambayad ng bahay, naputulan na, pambayad ng kuryente. Hindi naman sinabi natin, beloved parents in the Lord, mga anak, wala kaming pera. Pagyayaman na kami. Hindi. Umpisa pa lang ng gawain ng Malapinoon, ng pioneering pa lang, ginagawa na ng ating beloved parents in the Lord na tumulong sa lahat ng mga kapatiran. May mga time na uuwi sila, zero na. Naalala ko yung
nasa Tugigaraw kami. Naglibre kami ng mga sasakyan, galing ng Rizal, galing ng Enrile, galing ng Tuaw, galing ng Pinablanca. Tapos yung may kapatiran doon na talaga po magbunga, hindi mo matawaran. Tatawag sa akin yon, Brad, ilang sasakyan ba yung rintahan natin? Sabi ko, kung madala mo yung buong baryo, kahit ilang sasakyan, naku, pagdating, itag 1,500 bawat sasakyan. Galing Amulong, West Amulong. Pagdating, 3 jeep. Naku, 3 jeep. 1,500, 1,500, 3, 4,500. Mayroon pang galing Tuaw, mayroon pang galing Pinablanca, Enrile. Yung tithes namin, mga 6,000 lang yata yon. Basta ang naiwan lang sa amin, 150 na lang yata yon. 150 para nabayaran lang yung mga renta ng mga sakyan. Akala ko nagbiro yung kapatiran. Ilang sasakyan, Brad? So, magkano bang isa? 1,500. Renta, 1,500. Sabi ko, basta kung makaya mong punuin yung madala yung buong barangay, dalhin mo na. So, 3 sasakyan. Puno yun. Hindi mo masabing hindi puno hanggang atip. Sabi ng beloved ko, Love, dami naman yung nirinta sasakyan. Magkalit. Bakit? 150 na lang yung naiwan na tithes. May Bible study pa tayo bukas. Pangkrudo pa. Wala tayong budget pagkain. Dami naming worker. Kaya ko, God will provide. Wala tayong magawa. Alam magalit. Paglabas ko doon sa chapel, kasi isarado ko na yung main door, sabi ko, ano itong mga buhangin nagkalat sa harap ng chapel? Hindi yan buhangin, kuya, sabi ng worker. Umatras yung jeep kanina, biglang binaba yan. Bigas daw yan. Tiningnan ko, bigas nga. 10 sakong bigas. O, tingnan mo. Totoo yung sinabing, God will provide. So, ganun, minimal. Ganun ang tinuro ng ating mahal na pastor. Yung taos-puso na pagliligtas ng maraming kaluluwa, lalo na ngayon, minamahal. So, hindi tayo pwedeng makisawsaw sa gulo na tama lang ginawa ng Iran, tama lang yung ginawa ng Israel, tama yung ginawa ng Amerika. Peacemaker tayo. Both sides. Atin po silang akain. Paano yan? Muslim, Brad. Bakit? Anong magawa nila kung kausapin na sila ng mahal na Panginoon? Amen. Katulad nung ikaw ay kinausap ng Diyos. Katulad nung ikaw ay tinawag ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, 15:1 ng Proverbs, use gentle words. Huwag kang gagamit ng mga salitang nakaka-insulto, nakakasakit. No. Instead na gamutin natin ang problema, magkaroon ng malaking problema. Atin pong basahin. 15:1 ng Proverbio. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, 15 talata po 1. Sabi dito, ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Amen. Ilocano version. Dito po sa Proverbio, 15 talatay 1. Tinaalong mamay asungbat, pag bawingin nati pungtot, ngamti makapaladingit asao, pataudin nati unget. Amen. A soft answer turned away wrath, but grievous words stir up anger. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh. So, ano pong ugat ng kaguluhan? O diba yung hindi iniingatan na pagsasalita? Oh.
Ito, parang halimbawa, ito, magkasundo tayo. Pag hindi, patayan. Parang ganun ba? Oo. Pag hindi kayo sangayon dito sa sinabi ko, bumbahin ko na kayo. Parang ganun. Simple na sabihin, sagot naman yung isa. O sige, magbumbahan na lang. Mag-ubusan na lang tayo ng missiles. Mag-ubusan tayo ng bala. Mag-ubusan tayo ng sundalo. Oo. Pag hindi kayo tumigil, bombahin namin yung dipo nyo. Ito. O di binumba nga, naggantihan na ng bomba dahil sa hindi binabantayan na salita. Amen. Everybody say praise the Lord. Bilang mga anak ng Diyos, we belong to the children of God. Sabi dito, a soft answer turned away wrath, but grievous words stir up anger. Lalo na mga Tagalog, ang ganda kaya. Na-admire ko yung salitang Tagalog kasi mayroon pong po. No? Po. Ipaggal lang yun eh. Hindi ko lang alam kung saan mo gamitin yung ho sa po. Kasi kung minsan ho, po, ano ba yung ano doon? Bakit may ho, may po? Basta, pag makarinig ako ng nagtatagalog, ang ganda, no? Oh. Magandang umaga po. Magandang gabi po. Ang ganda. Pero kung nawala na yung po, ay, mag-ingat ka na doon. Tapos, parang ano na, pabagsak na yung pagsalita. No? Pero mayroon ding po, pero sa patalikod, iba naman yung ginagawa. No? Pero at least, hindi ka magalit dahil malumanay magsalita. Amen? Parang mga Ilonggo. Saksakin kita ngayon. Maya, sinaksak ka na. Hindi ka nakabantay dahil malumanay sila magsalita. Papatayin kita. Kukuha ako ng itak. So, ikaw naman, baliwala ka lang. Maya bumalik, may itak na. Putulin ko liig mo. Hindi ka umatras dahil akala mo hindi totoo. Pinutol. Malumanay siya pero matindi rin, no? Mayroon naman mga taong pasigaw pero hindi naman gumagawa, no? Ng masama. Parang aso ba? Yung asong tumatahol, nakapaghanda ka, may aso, kagat tayo. Mayroon namang aso na hindi tumatahol, tapos yung buntot, nakaganon pa doon sa puwitan, hindi nakatahol, tapos hindi mo alam, lumapit na pala sa likod mo, bigla ka lang sumbatan. No? Pero ang ibig ko sabihin dito, minamahal, ang ibig sabihin dito, a soft answer turned away wrath. Ito po'y Kristiyanong pagsagot. Amen. Wala pong halong pakunwari. Galing sa puso talaga, minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Halimbawa, galit yung isa. Sumigaw ka rin, di magsisigawan na kayo. No? Yung isa apoy, ikaw gasolina. Talaga namang liliyab yan. Dapat pag apoy, tubig ka. Amen. Everybody say praise the Lord. So, pag sumisigaw siya, sagutin mo ng malumanay. A soft answer turned away wrath. Kung minsan ganun eh. Mayroon talagang may yung hot temper. Sinong gumalaw sa aking ano ba yung eyeglass? No? Sabi ni Lola. Sino gumalaw sa aking eyeglass? Hindi ako, Lola. Hindi ako. Dami nang nadamay. Yung pala, suot-suot niya. Everybody say, praise the Lord. Hinahanap niya, pero suot-suot pala niya. Nagkagulo-gulo na. No? Kung sinagot na naman ng mga apo, kung sino yung tinanong ng malumanay, ay Lola, nandyan lang po yun.
Hanapin po natin. Oh, tika mo, Lola. Nandyan pala sa mata mo eh. Suot-suot mo pala eh. Walang nangyaring gulo. Pero kung sumigaw na siya, sumigaw din yung tinanong na apo, sumigaw din yung kung sinong tinanungan, o nagkagulo-gulo na, maya-maya, hindi na rin na maisip na nasa suot-suot pala niya, tapos hanap-hanapin niya sa kwarto, at malaya niya na suot-suot pala niya, hindi na siya magsabi na suot niya, itago na lang niya yun para mahiya na naman siya na parang sabihin na nawala na siya ng tamang memory. O, diba? Mga ganon. Amen? Amen? So, a soft answer, turn it away wrath. But grievous words stir up anger. Sabi dito, minamahal. No? Speak with kindness. So, isa yan sa kailangang gagawin kung ikaw ay tunay na Kristiyano. Hindi naman ibig sabihin, minamahal, na hindi na tayo nagagalit. Kailan kung nagagalit tayo, yung Kristiyanong kasama natin dapat, para hindi lalong magalit, mag-tone down. Amen. Kasi marinig kayo ng mga saksi. Sino yung mga saksi? Yung mga kapitbahay, yung mga nasa sa loob ninyo ng pamilya nyo na hindi pa saved. O tingnan mo yung mga born again, no? O. Binago na daw sila pero nagsisigawan. Oo. Yung mga sanlibutan, kung minsan pag mag-away, hindi mo malaman na nag-away. Kasi kumbaga, pigil na pigil yung salita ba? Doon, halos magpataya na pala doon sa kwarto. Marinig mo lang parang mayroong barong lagapak, pero wala kang marinig na boses. Yung pala, wala na. Nagpigil pala sa salita. Ayun. Delikado na pala yung nangyari. Maya-maya, makita na lang ng mga kapitbahay, may umaamoy na, may namatay na pala sa loob. Ganun, no? So, bilang mga anak ng Malapinoon, hindi po mangyayari sa atin yon. Amen. Mayroon po tayong mapakumbabang puso. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So kailangan may naman, lalo na ngayon, kailangan tayo nila. Kailangan tayo nila. Kasi gulong-gulo na yung isip nila. Pero tayo parang wala lang. Sabi nga ng malapastor, may pera, walang pera, praise the Lord. May makain, walang makain, praise the Lord pa rin. So, walang problema pag nanahan sa atin ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, number 3, focus on understanding. Seek common ground. Focus on understanding. Hanapin mo yung pinaka-common ground para magkaunawaan sila. Parang yung example ng aming professor noon about management. 2 kambing nakatali, yung kanilang katawan, 1 meter, 1 meter yung tali. Tapos may pagkain sa kabila, may pagkain sa kabila. May nilagay na grass, kabila, nasa gitna sila. Naghilaan. Yung isa naman ayaw magpatalo, gusto niyang kainin yung nasa malapit sa kanya. Yung isa namang kambing, yung dito naman ang gusto niyang kainin. So naghilaan sila. Hindi naman lang maputol yung tali. So talagang malapit na niyang makain to, bigla namang hatakin siya dito para kainin ito. So naghilaan. Umabot na ng ilang oras, gutom pa rin ng dalawa. So nag-isip-isip yung dalawa, huminto muna. Ano kaya kung unahin natin kain yung sa'yo, pag maubos na, kainin na naman natin yung sa akin. Nagkaunawaan. Hindi na sila naghilaan. Sama-sama nilang kinain yung sa kanya, pagkatapos, kinain naman yung kabila. So, yun yung tinuro sa amin, sa management, no? Hindi yung pasikatan.
Na magaling ako, ito yung kailangan. Tapos sabi namin sa, ito yung kailangan, ito yung decision ko, magaling ako eh. O di kung mag-usap-usap, kaya kung unahin natin yung sa'yo, kaya Tapos, pagkatapos, yung aking decision naman ang sunod natin. O, parang ganon. Ganon din sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandyan yung pag-uunawaan. Amen? Seek common ground. Romans 14:19. 14:19 ng Roma. Atin pong basahin. Dito po sa Roma 14, talata po 19, ganito po ang sinasabi. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Amen. Ilocano version. Dito po sa taga-Roma 14 ang talatay 19. Itikas tangarod, suruten tayo dagiti banbanag nga agpataod itital na, ken dagiti banbanag ang makapalaing iti maysa ken maysa. Amen. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Ha? Hindi lang yung sarili natin ang ating pong iniisip. Kumbaga kung pagpapalain ako, pagpapalain din kayo. Parang ganoon. Amen. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit lumago at lumago ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Oh. Galing sa management, galing ng dilasal, hindi. Galing sa squatters area. No? Walang alam. Walang pinag-aralan. Yung iba dati sugarol, dati drug addict, binago ng mahal na Panginoon. Yun yung katuwang ng ating mahal na pastor, Puri. Yun yung pinadala pag mayroon pong mga nag-pre-request, palihans. O, tingnan mo naman ang nangyari. Hindi lang 1,000, millions ang mga binago ng mahal na Panginoon. Pinagpala ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon na tayong mga outreaches sa iba't ibang bansa. Kumbaga kung gobyerno pa, mayroon na tayong mga embassy. Ha? Ano ang purpose ng embassy? Doon lalapit yung mga kababayan natin. May problema sila sa empleyado nila. Gusto nilang umuwi. Lapit sila doon. Embassy ng Pilipinas. O mayroon tayong mga pastoral houses sa iba't ibang mga bansa. Pag may problema ang mga kapatiran, doon sila sa assigned workers doon o preachers. Amen? O gusto nilang maglingkod sa Diyos, ating mga kababayan. Mayroon sila mga bunga. O, punta sila doon sa pastoral house. No? So, focus on understanding. Seek common ground. Number 4, ito po yung pinaka-importante. Pray for guidance. Amen. Halimbawa, mayroon kang kausapin. Kahit anong gagawin mo. O halimbawa, mayroon kang kausapin, may problema. Huwag mo kalimutan, bago mo siyang kausapin, mag-pray ka. Pray. Mayroon kang hayo. Huwag mong isipin, dibatihan ko lang yan, patutuhan ko lang yan. Total, yung kausapin ko, lasinggero yan, talo ko yan. Huwag kang ganon. Instead na dalhin mo sa Malapinon yan, tinaboy mo sila. Mayroon kasing ganun mga kapatiran eh. Madaling mapikon. O ikaw, paano ka malangit? Yung buhok mo, ang iksi-iksi. Tapos nagpantalon ka, ganun ka agad ba? Instead na dalhin sa Malapinon, tinaboy, tinapon sa imperno. Hindi ganun, minamahal. Amen. May nagkwento sa akin Noong baguhan pa siya, mahilig siya ng maiksi na damit.
Yung sister. Mag-asawa sila. Yung sister, mahilig siya na maiksi ng damit dito. Kung minsan, nakikita yung dibdib. Ganon. Alam mo mga sister, mahilig sa mga ganon. O, pag kinakausap ng ating beloved parents in the Lord, beloved Mama There, o, kumusta ka anak? Hinahawak-hawakan yung hinahawak-hawakan yung dito. Parang, anong tawag niyon? Hinahatak-hatak. Kumusta paglilingkod, anak? Okay lang po, ma. Sige, patuloy po kayo maglingkod. Tapos, ginaganon. Hindi naman sinabi na, huwag ka po nang isoto, anak ha, kasi maiksi. Hindi sinabi. Ginanon lang. Pag-uwi niya, nagtataka siya, bakit kaya pag kakausapin ako ni Beloved Mama There, hinahatak-hatak yung ganito ko. Ganito ko. Hanggang naalala niya, hindi kaya maiksi itong aking damit. Oh? Kasi kung minsan, di ba, hanggang dito lang, pagtaas ng kamay, nakita kili-kili. Oh, hindi kaya bawal itong nung sunod, nagpatahi siya ng mataas na yung at hindi na makita yung dito. Hindi na hinawak-hawakan ni Mama There. Ibig sabihin, punong-puno ng pag-ibig. Kung minsan kasi tayo, sunod nakakahiya ka, huwag kang, instead na inaalalayan mo yung loved ones mo na dadalo, hindi na tuloy dadalo. Nakakahiya ka, ganyan suot mo. Walang pag-ibig. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung talagang nahiya ka, di bilhan mo. Amen? Oh. Nahiya ka pala, edi bumili ka. Bilhan mo siya. Yung karapat-dapat na isuot niya. Pero let the Holy Spirit, huwag po nating pangunahan ng Diyos, minamahal. Pray mo, luhod mo, iyak mo sa Panginoon. Ang importante, dumalo sila. Magkaroon sila ng personal conviction. Amen. Hindi yung palagi mong paringgan-ringgan na ganito ang ginawa mo, mali yan, hanggang hindi na tuloy maglilingkod sa mahal na Panginoon. So, pray for guidance. Ask God for wisdom. Amen. James 1:5. Ate pong basahin, huling talata. Santiago 1:5. Sa sulat ni Santiago 1, talata po 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Ilocano version. Dito po sa Santiago 1, ang talatay 5. Ngem no si asino man kada kayo, agkurang iti kinasirib, agdawat kuma iti Diyos, isu amang ted asik kakaasik kadagiti isu amin, ket saan amang pabain, ket maited to ken kuana. Amen. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Everybody say, praise the Lord. Kanino natin hingiin ang karunungan? Sa Diyos. That give it to all men liberally. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa lahat. And upbraid it not, and it shall be given him. Oh. Hingiin mo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mayroon akong kausap, mayroon akong isyaran. Ikaw na ang magbigay ng salita sa aking bibig. Hindi yung, debatihin ko yun, yung kausap ko eh. Ano kaya ang magandang pagdebate dito? Hindi ganoon. Your purpose is wrong. Yung paraan mo, mali. Hindi ka gagabayan ng Holy Spirit. Pagdating doon, mag-away. Pag mag-away, instead na iinit ka sa paglilingkod, manlamig ka rin. Sabi mo, bakit ako hindi sinamahan ng malapay? No? Bakit ako hindi sinamahan? Dahil
Kulang ka ng prayer. Amen? If any of you lack wisdom, let him ask of God. Anong wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang umpisa ng karunungan. Oh. Kahit ilang bersikulo pang sasabihin nila, tapos sagutin mo, ako, mula nagkaroon ako ng takot, magkasala sa Diyos, binago ang buhay ko. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako uminom ng alak, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako nagbababae, gumaling ang karamdaman ko, payapa na ang pamilya namin. Amen. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Yung makinig sa'yo, yun naman ang sasabihin nila, yun ang wala sa amin. Huh? Yun ang wala sa amin. Sabi nga nila, sa Jesus Miracle Crusade, puro patutuo lang sila dyan. Kulang sila ng salita ng Diyos. Eh, ano pala yung patutuo? Hindi nila alam, from Genesis to Revelation, patutuo ito. Yung Genesis, sinulat ni yung sumulat si Moises. 5 libro yan. O, ano yung sinulat niya? Yung kanyang nakita. Yung kanyang narinig. Amen. Yung kanyang naranasan. Di ba patutuo yun? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ang gustong sirain ni Satanas. Yung patutuo mo. Kasi once na masira na yung patutuo mo, hindi ka na epektibo. Oh. Kasi once na mayroon kang patutuo, iniingatan mo yan, takot na takot si Satanas sa'yo. Kasi nagmamanifest sa'yo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi siya basta-bastang makaharap sa'yo. Nandyan sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Protected yung patutuo mo. Pero kung halimbawa, dati kang lasinggero, binalikan mo, wala na. Anong papatutuo mo? Mahiya ka na rin magbanggit ng bersikulo. Mahiya ka na rin magbanggit na ikaw ay taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Oh. Karamihan, pag halimbawa, papunta ka sa ibang lugar, Brad, tika muna, Brad. Nung pumunta kami ng barangay Balani ba yun? O Lipatan? Bible study kami doon. May kapatiran na namigay ng leaflets. Nung nakita yung Jesus Miracle Crusade, tika muna, Brad. Jesus Miracle Crusade din ako dati, Brad. Pero, pasensya na, Brad, Hindi na ako nakadalo. Sa Manila kami dumadalo. Nandito kasi kami. Hawak niya, buti na. Nag-inuman sila doon. Pero dadalo kami mamaya. Tapos kininto niya sa mga kasama niyang lasinggero. Totoo dyan. Ako lang, matagal na kasi ako hindi nakadalo hiyang-hiya siya sa sarili niya. Pero siya, pinapatunayan pa rin niya na totoo. Totoo yan, sabi niya. Nahatak niya yung kanyang mga barkadan. Dumalo sila. So ganun, parang nahiya kang ipakilala mo sarili mo pag sinira na ng dyablo yung iyong patotoo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Itong panahon ngayon, ito ang panahon na kailangan magpatutuo tayo. Sabihin mo, di ba? Sinabi ko sa inyo, darating ang gera. Sabi ng Bible yan. Darating ang gutom, magmahalan na yung mga bilihin, magkagulo, bansa laban sa bansa,
Nasa Bible lahat yan. So, kailan pa kayo magbagong buhay? Ano makikinig sa iyo yan? Libre ang kaligtasan. Libre ang kagalingan. Sabihin nila, wala kaming ibibigay doon. Hindi ka naman pinipilit. Ang pagbibigay, doon po yun sa mga anak ng Diyos. Kung ayaw mong magbigay, hindi ka naman pinapalabas. Amen. Nasa iyo yun. Yan nga ang dahilan kung bakit walang sobre. Kusa po yun. Kung magbigay ka, galing po sa puso yun. Hindi po nagbigay ka dahil natakot ka. Natakot kang mapalo o baka tinitingnan ka ng katabi mo, bakit hindi ka naghulog. It is a relationship between you and God. That is your covenant to the Lord. Commitment mo yan sa Panginoon bilang anak ng Diyos. At patuloy ka rin pinagpapala ng mahal na Panginoon. Pwede ka namang hindi magbigay. Kailang yung hindi mo ibinigay, pagkaroon ng panahon na mayroon kang sakit, kahit anong panalangin mo, hindi gumagaling, pagtakbo mo sa ospital, instead na makatipid ka, makapangutang ka pa. Pero kung ikaw ay tapat, taon ang binibilang. 10 taon, 20 taon, 30 taon, hindi ka na nagpapa-hospital. Hindi ka na umiinom ng gamot. Hindi ka na naninigarilyo. Hindi ka na umiinom ng alak. Malusog ang katawan mo. Payapa ang buhay mo. Payapa ang pamilya mo. At patuloy kang ginagamit ng ating mabait na Diyos. O diba? Be a peacemaker. To prove that you belong to the children of God. Itaas ang ating mga kamay, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa buhay, hindi katanyagan ang aking inasal. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ko ay
to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Para po sa mga baguhan, sa ating po mga viewers, isuko po nyo ang buhay nyo sa mahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. There are 4 requirements of salvation. Una-una, pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Mga Gawa 3:19. Repent and be converted. Magsisi at maglingkod sa mahal na Panginoon para darating sa iyo ang kaginhawaan nagmumula sa mahal na Panginoon. At pagkatapos, pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Acts 2:38. Para mahugasan at mapatawad ang ating mga kasalanan. At sa Mateo 3:11, Diyos na ang gagawa, yun po yung pang-4, bautismo sa Espiritu Santo. So sa lahat ng mga baguhan, sumunod ka sa panalangin ito. Ating po mga beloved viewers, mayroon po kayong katabi dyan, ating po mga kapatiran na nanonood, mayroon kayong kasama sa pamilya, kasama sa trabaho, na kasama nanonood nyo, i-guide po nyo sila at patanggapin sa mahal na Panginoon. Sumunod sa panalangin ito. Mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taus-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, sa iyong dakilang pangalan, in the mighty name of Jesus, I pray. Amen. O dakilang mahal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa Malapinoon, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Patawarin mo siya sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang. Iligtas mo sila. 10 ang kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ilagay po yung kanang kamay sa hulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroong karamdaman. At kung wala po kayong sakit, itaas po inyong mga kamay, ano po yung makahilingan. Sama-sama po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa malapit humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano ang aming naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na kami nagkasala. So patawarin mo kami. Bunga ng mga panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Roel Salmeda. 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama naming sinasuway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of sickness and diseases, voices, problems, unbelief and doubts, poverty cast out, sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating 2 kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ating pong beloved brother, Dr. Hill Canciller, para po sa ating special offering at announcement.